Sa biglaan na paggising ng Hell Dragon ay natulala na lang si Kyulin dahil ngayon raw ay natagpuan na sila ng magical beast na ang sacred level na ang Hell Dragon, at bigla mayroong isang uri na magical beast ang dumating kung saan ang pugad ng Hell Dragon, si Kyulin na nakakita ay kanya na lang nasabi na mayroon na naman daw isang uri na magical beast ang dumating, ito ay isang manticore. At nanlilisik ito na mayroong masamang tingin sa Hell Dragon, sabay dahan-dahan itong naglakad papalapit sa Hell Dragon upang kanya itong labanan. Makikita ang dalawang high-level beast na silang dalawa ay nagkaharap, sinabi pa ng Hell Dragon sa Manticore, na talagang pumunta pa ito dito upang siya ay gambalahin. Ano raw ba ang kinakailangan niya sa kanya? Pumarito ba ito upang muli na naman niya siyang haminin sa isang laban? Dahil sa kadaldalan ng Hell Dragon ay nagalit sa kanya ang Manticore, sabay umatungal ito ng napakalakas na maging ang buong kuweba ay lumindol, dulot ng lakas ng enerhiya na ipinalabas nitong Manticore. Si Kyulin nga nanunood sa dalawang high-level beast ay halos hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya inaasahan na makikita niya ang paglalaban nitong Hell Dragon at ng Manticore. Samantalang sa kanya namang likod ay nagtanong sa kanya si Miss Yu na kung ano raw ba ang nandito, pero agad lang naman na tinakpa ni Kyulin ang kanyang bibig na kanya itong pinapatahimik. Sa biglaan na kilos ni Kyulin ay nagtataka si Miss Yu kung bakit ito ginawa sa kanya ni Kyulin. Paliwanag pa sa kanya ni Kyulin na huwag raw itong maingay kung gusto pa niyang mabuhay. Sa kabila ng mga sinabi ni Kyulin ay iniisip ni Miss Yu ang kamay ng ating bida na dumampi sa kanyang mukha, dahil itong mga kamay raw ni Kyulin ay masyadong mabango, at mas lalo din daw naging gwapo si Kyulin kapag siya ay naging seryoso. At ipinakita na nga ni Kyulin kay Miss Yu ang dalawang high-level beast na nagharap upang silang dalawa ay maglalaban. Sinabi pa ng Hell Dragon sa Manticore habang kanyang inipon ang kanyang enerhiya sa kanyang ngalangala na isa lang raw siyang hamak na isang Stage 9 Magical Beast, paano raw siya naglakas ng loob na haminin siya sa isang laban, matapos doon ay tuluyan na nga na pinakawalan ng Hell Dragon ang kanyang malakas na atake papunta sa kanyang kalaban na Magical Beast, upang kanya itong turuan ng leksyon. Pero makikita lang naman itong Manticore na galit na kanyang tinitingnan ang tatama na sa kanya na pag-atake ng Hell Dragon. Dahil hindi iniwasan ng Manticore ang malaking apoy na pinakawalan ng Hell Dragon ay buong-buo itong tumama sa kanyang mukha, pero kahit na ganoon ay makikita ito na nagawa pa rin niyang makatayo sa kabila ng malakas na atake ng Hell Dragon na tumama sa kanya, habang ang dalawa naman nga nanonood ay ramdam nila ang sobrang init ng apoy na pinakawalan ng Hell Dragon. Nasabi na lang ni Kyulin sa kanyang sarili na itong atake raw na ito ay isang sacred level na Magic Destructive Storm. Kaya pala hindi man lang napinsala itong Manticore sa kabila ng lakas na pinakawalan na atake sa kanya nitong Hell Dragon dahil kanyang pinalibutan ang kanyang buong katawan ng kanyang barrier. Maging ang Hell Dragon ay masyadong nagtataka kung bakit nagawang malagpasan nitong Manticore ang kanyang pinakawalan na atake sa kanya. Makikita itong Manticore na kanyang pinipilit ang kanyang sarili na magawang makalapit sa Hell Dragon, nasabi na lang nitong Hell Dragon nang kanyang nakita ang ipinakitang lakas sa kanya nitong Manticore na imposible raw itong mangyari. Tanong pa niya sa Manticore na papalapit na sa kanya na kung kanya na raw bang naabot ang Sacred Beast level. Sa katanungan ng Hell Dragon ay hindi tumugon sa kanya itong Manticore bagkos umatungal lang ito ng napakalakas, at kanyang ipinagpatuloy ang kanyang paghakbang upang magawa niyang makalapit sa Hell Dragon. Sa nangyari ay hindi makapaniwala itong Hell Dragon dahil kanya na raw ibinuhos ang kanyang buong lakas ngunit wala man lang itong epekto sa Manticore na kanyang kalaban. Hindi naman maalis ang tingin ni Kyulin sa ipinakitang lakas nitong Manticore dahil kahit isa lang itong Stage 9 Magical Beast ay nagawa pa rin niyang makipagsabayan sa isang sacred level na isang Hell Dragon. Paano raw ba ito nangyari? Makalipas ang ilang sandali ay matagumpay na nga na makalapit itong Manticore kung saan nakatayo itong Hell Dragon, at kitang-kita na ito ay umatungal ng napakalakas upang siya na naman ang maglunsad ng pag-atake nitong Hell Dragon. Wala na nga siyang sinayang na oras dahil agad niyang inapakan ang ulo nitong Hell Dragon. Kasabay nito ay kanyang hinampes ng pagkalakas-lakas itong Hell Dragon, na nagdulot upang umangat ang buong katawan nito. Dahil sa lakas ng paghampas ng Hell Dragon ay makikita itong bibig ng Hell Dragon na tumulo ang kanyang mga dugo na kanyang nasabi na hindi raw ito maari. Imposible raw itong nagawa sa kanya nitong Manticore, pero napatigil naman sa paggalaw ang Manticore na masyadong nagulat dahil hindi na siya makakatakas sa buntot nitong Hell Dragon. Dahil doon ay napasigaw ng napakalakas ang Manticore dahil mahigpit siyang iginapos nitong buntot ng Hell Dragon, kasabay nito ay walang tigil na hinampas ng Hell Dragon ang Manticore gamit ang kanyang buntot. Nasabi na lang ni Kyulin na itong buntot raw ng isang Hell Dragon ay mayroong bigat ng 30,000 tonelada. Maaaring dito na siguro matatapos ang kanilang laban.
Dahil sa mahigpit ng paggapos ng Hell Dragon sa Manticore ay makikita itong Manticore na ito ay nanginginig na para bang hindi na makagalaw. Pero kahit na ganoon ay kanyang pinipilit ang kanyang sarili na muling makabangon kahit nakagapos pa sa kanyang katawan ang buntot nitong Hell Dragon. At kanyang inipon ang kanyang buong lakas upang muli na naman siyang makalapit sa Hell Dragon, kasabay nito ay binuhos ng Manticore ang kanyang buong lakas upang makatalon sa Hell Dragon. Habang ito ay papalapit sa ulo ng Hell Dragon ay umatungal ito ng napakalakas, at kitang-kita na kanyang kinagat ang Hell Dragon, sa hindi inaasahan na kilos nitong Manticore ay napasigaw ng napakalakas ang Hell Dragon na kanyang iniinda ang pagkagat nitong Manticore. Dahil sa walang tigil na pagkagat ng Manticore ay makikita na parabang nawalan na ng lakas itong Hell Dragon na dahan-dahan na bumagsak sa lupa, maging ang mga mata nito ay wala ng kabuhay-buhay dahil naubusan na siya ng lakas. Sila Kyulin at Miss Yu na nanonood sa laban ng dalawang high-level beast ay hindi nakapagsalita na masyadong natulala. Samantala, tinawanan ng Manticore ang Hell Dragon, na kanyang sinabihan ang Hell Dragon na kung hindi raw ba niya inaasahan ang kanyang nagawa. Kanya raw naabot ang sacred level mahabang panahon na ang nakalipas, at noong naabot na niya ang ganitong level ay naghanda siya ng mga plano para sa kanilang laban ngayon. At kaya raw nagtapos ang kanyang buhay sa kanyang mga kamay dahil masyado siyang mayabang at malaki ang kumpiyansa sa sarili. Hindi na raw siya naghahangad na kanyang mabayaran ang matagal na panahon na pangpapahiya sa kanya. Dahil ang mapatay lang niya siya sa kanyang mga kamay ay sapat na yun sa kanya. Matapos doon ay naglakad na nga ang Manticore upang kanyang iwanan na nakahandusay sa lupa ang Hell Dragon. Pahabol pa niya na sabi sa Hell Dragon na magpahinga na raw ito sa kabilang buhay dahil isa siyang loser. Samantalang si Kyulin na nanunood sa mga kaganapan ay kanya na lang nasabi na paano raw naging isang sacred beast itong magical beast na Manticore. Dahil kanyang na-detect sa pamamagitan ng kanyang power core na isa pa lang siyang stage 9. Paano raw nagawang malinlang ng Manticore itong kanyang power core maging ang Hell Dragon, ngunit napatigil ang Manticore sa kanyang paglalakad dahil ang Hell Dragon sa kanyang likod ay bigla na lang bumangon upang maglunsad ng isa pang pag-atake. Nang paglingon ng Manticore sa kanyang likod ay nakaramdam siya ng matinding takot na hindi makapaniwala dahil magpasa hanggang ngayon ay buhay pa itong Hell Dragon. Makikita na bumuo ng maraming bilog na apoy itong Hell Dragon. At wala na nga na sinayang na oras itong Hell Dragon dahil agad niyang pinakawalan ang kanyang maraming bilog na apoy upang kanyang patamaan ang Manticore. Nagawa namang naiwasan nitong Manticore ang maraming bilog na apoy na pinakawalan nitong Hell Dragon, pero pansamantala lang ito dahil walang tigil siyang inatake nitong bilog na apoy na nilikha ng Hell Dragon, sambit pa niya sa Manticore na isasama raw niya siya sa kabilang buhay. Si Kyulin na nanunood sa kanilang unahan ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil itong ginawang atake raw ng Hell Dragon ay ang Sunday Punch. Dahil sa pinakawalan na atake ng Hell Dragon ay nakaramdam ng takot si Kyulin dahil maging ang kanilang kinaroroonan ay umabot ang mga pinakawalan na kulay lila na apoy ng Hell Dragon. At masyadong nag-alala si Kyulin kay Miss Yu na kanya itong sinigawan na mag-ingat raw ito, pero makikita lang naman si Miss Yu na hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan na kanyang pinapanood ang apoy ng Hell Dragon na tatama na sa kanya. Dahil hindi pa rin makagalaw si Miss Yu ay agad na hinarang ni Kyulin ang kanyang katawan upang siya ang matamaan ng mga apoy imbis na si Miss Yu. Sa nangyari ay makikita na bumagsak na nga ang mga maraming ligaw na apoy ng Hell Dragon kung saan ang kinaroroonan nilang dalawa. At napasigaw na lang si Kyulin dahil sa sobrang sakit ng mga apoy na tumama sa kanyang likod. Habang nakayakap si Kyulin kay Miss Yu ay ipinikit naman ni Miss Yu ang kanyang mga mata sa sobrang takot. At nang pagmulat ng kanyang mata ay masyado siyang nabigla sa kanyang nakita sa kanilang itaas. Sabay sinigawan niya si Kyulin na tingnan raw niya ang nasa kanilang itaas dahil ang malaking tipak ng bato ay tatama na sa kanila. Sa nangyari ay wala na nga silang dalawang nagawa dahil tuluyan na silang nadaganan ng malaking bato na nahulog galing sa kanilang itaas. Nang tuluyan ng hamupa ang mga usok sa kanilang kinaroroonan ay kitang-kita na silang dalawa ay natabunan na ng maraming bato na nahulog sa ilalim ng kuweba. At sa kabilang banda naman, dito ay makikita na dahan-dahan na hamupa ang usok sa gubat dulot ng atake ng matanda kay Lubiz. Pero kahit na ganun ay seryoso lang na tinitingnan ng matanda si Lubiz. Mayabang pa na sinabi ni Lubiz sa matanda na atakihin na raw niya siya ngayon. Pero ito lang raw ang kanyang tatandaan na hindi nagagana ang kanyang atake ng pangalawang beses sa kanya. Pero sa kabila ng mga sinabi ni Lubiz ay makikita itong matanda na nagpapalabas ng kulay asul na aura sa kanyang kamay. Kasabay nito ay lumikha siya ng mga espada gamit ang kanyang aura. Si Miss Chenzo na nakakita ay kanyang nalaman kung ano itong nilikha ng matanda, dahil ito raw ay ang 5-star sword ng kanilang Great Elder.
Itong lalaki raw na mayroong pulang buhok ay nagawa niyang magseryoso ang kanilang Great Elder sa kanilang laban. Ngiting sabi pa ni Lubis sa matanda na hindi raw niya inaasahan na kaya din raw pala niya nalikhain ang kanyang kapangyarihan sa matigas na anyo. Ang kanyang ginawa ngayon ay napakapanindig balahibo. Wala naman tugon sa kanya itong matanda bagkus kanya lang inatake si Lubis ng kanyang nilikha na espada. At kitang-kita na ang dalawang espada na kanyang nilikha ay lumipad papunta sa kinatatayuan ni Lubis. Sa biglaan na pag-atake ng matandang elder ay nakaramdam si Lubis ng takot. Sabay mabilis niyang iniwasan ang espada na tatama na sa kanya. Habang iniiwasan ni Lubis ang espada ay kanya na lang nasabi na masyado raw mabilis itong mga espada na lumilipad. Pero kahit iniiwasan ni Lubis ang mga espada na pinakawalan ng matanda ay nagpatuloy pa rin ang matanda na kanyang hinanda ang iba niyang mga espada upang ito na naman ang kanyang pang-atake kay Lubis. Matapos doon ay pinakawalan na nga ng matanda ang iba pa niyang espada upang kanyang patamaan si Lubis. Lumabas naman ang pawis sa mukha ni Lubis dahil masyado na raw siyang huli upang kanyang maiwasan itong mga espada na tatama na sa kanya. At wala na ngang ibang naisip si Lubis kung hindi kanyang pigilan ang dalawang espada gamit ang kanyang dalawang kamay. Pero kahit na ganoon ramdam pa rin ni Lubis ang lakas ng mga espada na kanyang nahawakan dahil maging siya ay halos tangayin na ng espada na kanyang hinawakan. Pero kahit na ganoon ay matagumpay naman na napigilan ni Lubis ang kanyang pagkatilapon. Matapos mapigilan ni Lubis ang espada ng matanda ay seryoso niya itong tinitingnan na lumabas ang pawis sa kanyang mukha. Pero kahit napigilan ni Lubis ang pangalawang atake ng matanda ay muli na naman niya ikinumpas ang kanyang isang kamay upang muli na naman siyang maglunsad ng pag-atake. Dahil doon ay napanganga na lang itong si Lubis dahil mayroon pang isang espada ang tatama na sa kanya. Sabay ibinuka ni Lubis ang kanyang bibig dahil ito na lang daw ang tanging paraan upang kanyang maharang ang isa pang espada ng matanda na tatama na sa kanya. Hindi naman nabigo si Lubis sa kanyang plano dahil matagumpay niyang nasalo ang isang espada gamit ang kanyang bibig. Sa ginawang kilos ni Lubis ay hindi makapaniwala ang matanda dahil paano raw nasalo nitong bata na ito ang kanyang isang espada gamit ang kanyang bibig. Maging si Miss Chenzo ay masyadong natulala dahil nagawa raw na maharang nitong lalaki na mayroong pulang buhok ang lahat ng mga espada ng kanilang Great Elder. At kitang-kita si Lubis na habang hawak-hawak niya ang dalawang espada sa kanyang mga kamay ay ang isa naman ay kagat-kagat niya sa kanyang bibig. Matapos doon ay kanyang kinain ng walang alinlangan ang espada na nilikha ng matandang elder, sinabi pa ni Lubis sa kanila na kaya raw niyang kainin ang lahat ng mga bagay. Kaya hayaan muna nila siya na kanya itong matikman kung ano ang lasa nito. Nang nakita ni Miss Chenzo ang ginawa ni Lubis ay kanya na lang nasabi na kinain raw niya ang Star Sword na para bang isa lang itong candy sa kanya. Habang patuloy pa rin na kinakain ni Lubis ang Star Sword na nilikha ng matanda ay bahagya siyang nainis dahil hindi raw maganda ang lasa nito. At hindi na nga makapagpigil itong matanda dahil muli na naman siyang naghanda ng pag-atake laban kay Lubis, sambit pa niya kay Lubis na huwag raw itong masyadong madaldal. Kasabay nito ay kanya na nga na pinakawalan ang kanyang asul na aura papunta sa kinatatayuan ni Lubis. Makikita si Lubis na wala na siyang gaanong oras upang kanyang maiwasan ang pinakawalan na atake sa kanya ng matanda. At hindi lang doon dahil muli na naman ikinumpas ng matanda ang kanyang isang kamay, nang dahil sa ginawa ng matanda ay bigla na lang lumitaw ang dalawa pang matutulis na asul na aura sa likod ni Lubis. Pero kahit na ganoon ay hindi pa rin gumalaw si Lubis sa kanyang kinatatayuan bagkus seryoso lang ito na kanyang tinitingnan ng matanda habang kanya pang ninunguya ang nilikha na espada kanina ng matanda. At bigla nagpalabas si Lubis ng malakas na aura sa kanyang buong paligid ng napakalakas. Dahil sa lakas ng aura na pinakawalan ni Lubis sa kanyang paligid ay makikita ito na naging hugis bilog upang harangan ang inilunsad na pag-atake sa kanya ng matanda. Nang nagkasalpukan na ang aura ni Lubis at ang nilikha na espada ng matanda ay isa-isa itong sumabog, ang matanda na nakakita sa ginawang hakbang ni Lubis upang kanyang maharang ang kanyang ginawang atake ay hindi na lang siya makapagsalita na hindi maalis ang kanyang tingin kay Lubis. Masyado naman natatawa si Lubis na kanyang sinabihan ang matanda na ang kanya raw ginawang atake sa kanya ay hindi na gumagana. Wala na raw bang ibang alam na pag-atake laban sa kanya itong walang kwenta na matanda. Dagdag pa niya sa matanda na mayroong seryosong tono na kung mayroon pa raw ba itong ibang atake na makapagpapasaya sa kanya. Sa mga sinabi ni Lubis ay nainis sa kanya ang matanda na kanya itong sinigawan na masyado raw itong mayabang. Huwag raw niya siyang pilitin na magalit sa kanya. Dagdag pa niya kay Lubis na masyado pa raw maaga upang magyabang sa kanya dahil hindi pa doon natatapos ang kanyang maaring gawin. Sabay itinaas ng matanda ang kanyang isang kamay na kanyang sinabi kay Lubis na masyado raw itong tanga.
Kasabay nito ay makikita sa mga kamay nitong matanda na ito ay lumikha ng malaking apoy, sambit pa niya kay Lubis na subukan raw niyang salagin itong kanyang ibibigay na pag-atake sa kanya. Si Lubis na nakakita sa nilikha na malaking apoy ng matanda ay lumabas ang pawis sa kanyang mukha na kanyang iniisip na ang lakas raw ng nilikha na kapangyarihan nitong matanda ay 100 na beses ang lakas kumpara sa nauna niyang ginawa. Samantalang si Miss Chenzo na nakakita sa ginawa ng kanilang elder ay masyadong nag-alala na kanya itong tinanong na kung talaga raw ba na kanyang gagamitin ang ganitong spell dito sa kanilang kinaroroonan. Tugon naman sa kanya ng matanda na kanya raw babayaran ang malaking pinsala dito sa buong lugar matapos kanyang pakawalan itong kanyang pag-atake laban nitong lalaki na mayroong pulang buhok. Kasabay nito ay pinakawalan na nga ng matanda ang kanyang malaking apoy na nilikha papunta kay Lubis. Si Lubis naman na nakatingin sa papalapit na malaking apoy na nilikha ng matanda ay hindi man lang ito nakaramdam ng takot bagkus nakangiti lang ito na kanyang tinanong ang matanda na kung masyado na raw ba siyang huli upang humingi sa kanya ng paumanhin. Sagot naman sa kanya ng matanda habang seryoso niyang tinitingnan si Lubis na masyado na raw siyang late upang humingi pa sa kanya ng patawad. Habang nasa malapit na kay Lubis ang malaking apoy na pinakawalan ng matanda ay kanyang sinisigaw na pwede raw siyang mamatay sa ganitong atake dahil sa buong buhay niya ay hindi pa siya nakakain ng ganito kalakas na kapangyarihan. Gayunpaman, wala na raw siyang oras upang makatakas nitong malaking kapangyarihan na tatama na sa kanya. Kung kaya kanyang ibubuhos ang kanyang buong lakas para lang mapigilan itong malaking apoy na pinakawalan sa kanya ng walang kwenta na matanda, habang patuloy na ikinumpas ng matanda ang kanyang isang kamay, si Lubis naman sa kanyang harapan ay kanya nang binuhos ang kanyang buong lakas upang kanyang mapigilan ang malakas na kapangyarihan na pinakawalan ng matanda laban sa kanya. Dahil sa sobrang init ng malaking bilog na apoy na nilikha ng matandang elder ay lumabas ang maraming pawis sa mukha ni Lubis, saad pa niya sa kanila na hindi raw ito big deal para sa kanya. Ang pinakaayaw lang raw niya sa lahat ay tinitingnan nila siya na parang mas mataas pa ang kanilang katungkulan kumpara sa kanya. Pero sinabi lang naman sa kanya ng matanda na siya raw ay kawili-wili dahil maraming mga sorpresa ang kanyang ipinakita sa kanya sa kanilang laban, at natitiyak din niya na siya ay mas lalakas pa sa hinaharap kung mag-cultivate lang ito ng maayos, dahil nakita niya sa kanyang katawan na ito ay napakatibay na mayroong hindi mapaliwanag na talento, pero sa kasamaan na palad ay malas lang niya dahil silang dalawa ay naging magkalaban. Samantalang makikita naman si Lubis na biglang-bigla sa pinakawalan na apoy ng matanda, dahil bigla na lang itong sumabog ng napakalakas, nang dahil sa pagsabog ay sumisigaw ng malakas si Lubis na kanyang nasabi na upang maligtas ang kanyang buhay dulot nitong pagsabog ay kinakailangan na sa pilitan niyang kainin itong lahat ng mga apoy na nakakalat. At makikita na nga na tuluyan ng kumalat sa buong paligid ang malaking pagsabog ng nilikha ng matanda na malaking bilog na apoy. Si Miss Chenzo na nakakita sa malaking pagsabog ay masyado siyang nag-alala na baka masira ang kanyang courtyard sa guild. At nagtanong siya sa matandang elder na kung tapos na raw ba ang lahat, pero makikita lang naman ang malaking bilog na apoy ng matanda na hindi pa ito humuhupa. Makalipas ang ilang sandali ay napansin nila na ang malaking bilog na apoy ay dahan-dahan itong lumiliit, ang dalawa na nakakita ay hindi makapaniwala dahil paano raw ito nangyari. Paano raw nahigop ang lahat ng lalaking mayroong pulang buhok ang malaking apoy kanina. Si Lubis naman habang kanyang kinain ang maraming apoy ay kanyang nasabi na mukhang mas mataas pa raw ang kanyang limitasyon kumpara sa kanyang inaasahan, matapos doon ay tuluyan na nga na inubos ni Lubis ang mga apoy na nakapaligid sa kanya kanina, pero kahit na ganoon ay nakaramdam siya ng kakaiba sa kanyang buong katawan, dahil ang kanya raw nararamdaman sa loob ng kanyang katawan ngayon ay masyadong mainit na parang nasa impyerno. At napatingin na lang siya sa kanyang isang kamay na napapatanong kung ano raw ba itong nangyari sa kanya. Paliwanag naman sa kanya ng matanda na normal lang raw ang nangyari sa kanyang katawan ngayon dahil noong nalaman niya na kaya niyang kainin ang lahat ng mga bagay ay dinagdagan niya ng matinding lason ang kanyang nilikha na apoy, ang lason na yun ay tinatawag na ang Soul Killer. Sa nalaman ni Lubis ay parang nawalan na siya ng pag-asa na makaligtas sa kanyang kasalukuyan na sitwasyon ngayon. Sinabi pa sa kanya ng matanda na kaya lang naman raw siya naghanda ng ganoon na preparasyon dahil alam niya na kakaiba ang tibay ng kanyang katawan at mayroong hindi maipaliwanag na talento. Pero kahit na ganoon ay ginamit ni Lubis ang apoy na kanyang hinigop upang maging kanya itong sariling apoy, sigaw sabi pa niya sa matanda na tumahimik raw ito dahil isa lang siyang matandang aso. Makikita na nga na ang apoy ay tuluyan ang nakontrol ni Lubis. Habang ang dalawa naman sa kanyang harapan ay halos hindi na makagalaw. Kasabay nito ay bigla na lang sumabog ang apoy papunta sa kanilang kinaroroonan. Ang matanda na nakakita sa malaking apoy na papunta sa kanila ay kanya na lang nasabi na ang ginawa raw ng lalaki na mayroong pulang buhok ay ang pakikibaka sa kamatayan.
At agad na nga lumikha ang matanda ng kanyang barrier upang hindi sila masunog nitong malaking apoy na kumalat sa kanilang buong paligid, at kitang-kita na nagkasalpukan na ang apoy na ipinakalat ni Lubis at ang nilikha na barrier ng matanda, maging ang buong lugar ay nayanig dulot ng lakas ng apoy na pinakawalan ni Lubis.